Matagal na akong hindi nagpapakarga sa Shell eh. I-update ko lang kung magkano na ba ngayon yung kanyang unleaded saka special. Ano ngayon na? January 20, 2024. Okay, ito po sa ano po ito? Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Okay, ayan po ang kanyang diesel 5760 at yung kanyang unleaded 6065 at ang Shell V-Power o yung premium 6710. Okay. Full tank pa naman tayo eh. Pasyal-pasyal muna at naghahanap tayo ng scooter eh ngayong 2024 at baka sakali. Okay, dito sa kaya sa Unimar. Aba, yun, may kulay orange akong nakita. Balikan natin kung bago yun ah. Balik tayo. Teka, mukhang may bagong kulay ang Suzuki Avenix ngayong 2024 ah. Okay, pasok tayo sa loob at ang tingkad niya, striking color, kulay orange. Dali, pwede naman tayong pumasok eh. Tara na nga. Hi, Neymar, morning. Okay, ito po si Suzuki Avenix 125. Na-observe ko lang po pagdating sa scooter category ng Suzuki, parang dalawa lang po sila. Itong Suzuki Avenix 125 at saka yung Bergman 125. Sa Bergman po, ang ginawang upgrade, pinalakihan na yung gulong niya sa rear, naging 12 na yung diameter. Okay, dito naman po sa Suzuki Avenix, kulay po ang nadagdag sa kanya. Ganun pa rin po ang kanyang specification. Thank you, sir. Thank you. Okay, good afternoon mga ka-riders. Bali last year pa po na-release itong bagong kulay ng Suzuki Avenix 125. Ito pong nasa harap natin, yan po yung Pearl Blaze Orange. Meron din po siyang Pearl Mirage White at saka Metallic Matte Black. Pero alam niyo, nakita ko po sa Google, meron pa siyang ibang available na kulay. Siguro sa abroad lang. Pero sana makarating din sa Pinas itong kulay na inaantay ko. Meron po silang Metallic Matte Hebron Gray na combine po sa Metallic Ash Green. And then, meron din pong kulay na Metallic Matte Hebron Gray na combine naman sa Metallic Glass Green. And then, Pearl Base Orange na combine naman sa Glass Sparkle Black. And then, Pearl Mirage White na combine naman po sa Metallic Matte Hebron Gray. And then Metallic Matte Black na combine sa Glass Sparkle Black. At itong parang limited edition po eh, Suzuki official na X-Star Livery Blue. Alam niyo mga ka-riders, lalong-lalo na sa scooter category, mabilis mapansin talaga kapag bulky siya at matingkad ang kulay. Striking color siya. Ito, itong orange, mabilis makikita sa kalsada in case na po tayo nagmamadali o mapapansin tayo agad. Kumbaga, mabibigyan natin ng warning yung kasalubong natin. Ayan. Sa lapad niya, imposibleng hindi ito makita. Okay, wala naman po na bago sa specs niya. Nadagdag lang po sa kanya yung kulay sa decals.
Okay, unahin po natin dito sa kanyang front view. Ayan, simple lang, glossy black na combine sa glossy orange. Wala po siyang decals na nakalagay dito sa front, kundi ito lang pong kanyang logo, itong emblem ng Suzuki, letter S, and then ito yung kanyang brand name na Suzuki. And then sa kanyang headlight, ito hindi siya malaki tignan, tamang-tama lang. At maganda ho sa kanya, payuko po ang direksyon ng kanyang headlight, so hindi ho tayo masisilaw kapag nakasalubong po tayo ng Suzuki Abenix. Okay, may DRL din po siya dito sa magkabilang tabi ng kanyang headlight. And then of course, full LED na po ang kanyang headlight. And then ang maganda po sa kanya, yung kanyang turning signals naka-level dito sa kanyang manibela. So sa mga nakakasalubong natin, kitang-kita po ito. Although bulb lang po ang ginamit sa kanyang turning signals, okay lang na naman po dahil kulay yellow yan, mabilis makita. Okay, ito lang po ang napaltan sa kanyang decals. Meron po siya ditong combined color na gray at saka black. Yung graphics po niya parang building na may shade, di ba? Ayan sa kalsada. And then dito po sa baba, meron po siyang malaking brand na Suzuki. And then dito yung kanya naman po emblem na model name, Abenix. Ayan, naka-emboss po siya. Ayan, 3D. And then glossy black po ang kanyang kulay. Okay, balik po tayo dito sa kanyang front tire. Meron pong sukat na 90 by 90 by 12. And then MRF po ang kanyang brand. And then of course tubeless na po ito. And then made in India. Okay, sa kanya naman pong mugs, naka-glossy black po ang kulay ng kanyang alloy na mag wheels. And then para siyang star ang design ng kanyang mag wheels, di ba? And then telescopic fork po na front suspension. And then naka-single disc dito po sa front brake na meron pong single piston caliper. Okay, punta naman tayo sa kanyang rear tire. Alam niyo, napansin ko po dito sa Abenix, muscular po ang kanyang body. Maganda sa kanya, proportion po, hindi maliit sa harap o maliit naman sa likod. Balance siya, kaya ganda po ito tignan. Yun lang po napansin ko talaga. Sana isa po, sana improve dito kay Suzuki Abenix, kagaya ng Burgman, sana nilakihan na rin po yung gulong. Pero malay nyo, hintay-hintay lang tayo. Baka magkaroon din ng adjustment or magkaroon ng upgrading dito sa Abenix at may palaki din itong likod na gulong niya. Okay, may sukat po na 90 by 100 by 10. Kaya ang liit po ng diameter ng kanyang mag wheels. Sana gawin na rig di 12 ito. Ano po? And then naka-drum brake naman po sa kanyang rear brake. And then hydraulic type naman po ang kanyang rear suspension. And then split type naman po ang kanyang taillight stoplight. And then ito po yung kanyang turning signals. Nakabukod. Bulb din po ang ginamit. And then meron po siya ditong extrang lamp o lights para sa ating plate number. And then reflector. Okay, ang ganda po ng kanyang fender, ang lapad. Kaya wala tayong problema sa talsik, lalo na kapag tag-ulan. At bukod po ron, meron pa po siyang kasamang tire hugger sa loob na mahaba. Kaya safe na safe po ang kas natin sa talsik ng putik. Sa muffler dito, talagang competitive ang muffler. Very sporty look ang kanyang tambucho, lalo na yung kanyang heat guard, kompleto po, balot na balot halos ang ating muffler ng heat guard, kaya hindi ho tayo mapapasok dito. And then combine po ng glossy black at matte black ang kanyang plastic na heat guard, pareho pong plastic. And then hanggang dito sa elbow, ayan, mahaba po ang kanyang heat guard, ayan, hindi tayo mapapasok. Okay, air cooled pa rin po ang kanyang cooling system. And then fuel injected naman po ang kanyang fuel supply system. And then may capacity po na 850 ml ang kanyang engine oil. And then sa kanya naman pong gear oil, meron po itong capacity na 50 ml. Meron naman po siyang maximum power na 8.5 horsepower at 6,750 RPM. And then maximum torque naman na 10 Newton meter at 5,500 RPM. Okay, 106 kilograms naman po sa kanyang dry weight. And then sa ground clearance, nasa 160 mm. And then sa seat height naman po, 780 mm. Okay, napansin ko meron pa rin po siyang kickstart. Hindi po nila inalis kahit 2024 na. Mas maganda po ito para pag nagka-aberya, may pang-suporta po tayo. And then meron pong kill switch yung kanyang side stand. Okay. And then yung kanya naman pong center stand. Ayan, mataba po yung bakal at medyo mahaba. And then premium quality rin po ang ginamit dito sa kanyang seat cover. Ay, maganda po ang upholstery niya, malambot po ang kanyang foam. And then naka two-tone po siya, and then may stitches siya na kulay red dito sa tabi niya. Ayan, ganito sa harap. Parang aftermarket po siya, pero ano po yan, stock po na seat cover na upuan ng Suzuki Abenix.
And then maganda po ang tabas ng kanyang upuan, nakahulma po sa hita ng rider. Ayan. And then dito ho sa back rider seat, malapad din po. Ayan. Hindi siya matambok, lapat siya. Ayan. And then ito naman po ang unique dito kay Abenis 125. Nandito po sa tail ang kanyang gas tank. Okay, buksan natin. Ayan. Okay, meron pong capacity na 5.2 liters sa kanyang fuel tank. And then sa fuel consumption, umaabot po ng 54 kilometers per 1 liter. And then sa top speed, nasa 105 kilometers per hour naman po. Yung full tank po niya, kayang umabot ng hanggang 258 kilometers. So, one way, kaya natin itong diretsyung itakbo hanggang Cabanatuan City, Nueva Ecija. Okay, check naman po natin yung kanyang U-box. Okay. Ayun. Okay, ito meron po siyang malaking U-box. Sa tingin ko kasya po dito ang full face helmet. Okay, nandito po yung kanyang manual. And then siguro yung basic tools. Ito yung basic tools. Ayan, dami po natin may kakarga dito dahil po sa lapad niya. And then another pocket, lalagyan, meron po dito sa left side. Ayan, ihilahin lang po natin. Wala din po siyang lock. And then dito sa loob, nandito po yung kanyang charging port. Maganda po at converted na po into USB. Okay, malalim po. Kasi ang isang mineral water, saka yung mga foldable na payong, pwede po dito. Saka cellphone syempre. Pag magkakarga tayo, safe na siya, hindi mababasa. Basta wag lang kalilimutan dahil wala po siyang lock. Okay, dito po sa right side, meron pa rin po siyang pocket. Para sa additional na ating mga gamit, pwede po dito. Ayan, barya, basahan, ano pa mang gamit, pwede po dyan. And then sa kanyang ignition po, meron siyang kasamang shutter key lock. Yan, pagka ipaparada natin, ugaliin na po natin isara para hindi ho madistrong ka o mabasa ng tubig. And then maganda, meron po siya ritong side reflector at tapos malapad po yung kanyang footboard. Dahil konting space lang po ang kinain dito ng pocket, bali na maximize talaga niya yung kanyang space. In case na may bibilin pa po tayo na kahit kalahating kapang bigas, kasya po dito. At maganda po, meron pa rin po siyang utility hook. Hanggang dito po sa ilalim ng upuan. Ayan, meron siyang foldable na hook dito. Ayan, ang dami natin may ikakarga po sa Abenis. Okay, fully digital na po yung kanyang console o yung kanyang display screen. Bale, ito po yung kanyang select adjust sa tabi. Soft touch din po. Maganda po sa kanya, square rectangle yung sukat ng medyo tama lang yung size, hindi nakakaagaw pansin pag tayo po ay nagmamaneho. Turning signals, left and right turn, and then high beam, low beam, horn, and then sa kabila po magkasama po yung kanyang wheel switch saka electric starter nya. Meron pong brake lock yung kanyang brake lever dito sa left, and then dito sa kabila naman, okay, alloy naman po yung kanyang mga brake lever. And then maganda po yung kanyang footrest, hindi nakaangat o hindi nakausli. Although meron po siyang excess dito, pero ito po yung hawakan natin para mahila po natin siya palabas. Okay, alloy po yung kanyang footrest. And then maganda yung kanyang pinakalalagyan dito. Ayan, safe para hindi ko tayo madanggi pag hindi ginagamit, para hindi madali ang ating lulod. Okay, tignan po natin kung may pagbabago sa presyo ng Suzuki Abenis 125. Tutulungan po tayo ni Ma'am Quincy. Okay, stop po dito sa Neymar Santa Cruz. Ma'am, ngayon 2024, magkano na po ang cash price ng ating Suzuki Abenis? 81,400 po siya sa SRP po. May down payment po siyang 5,900. Sa tatlong taon po ay 4,232 po. Sa dalawang taon po ay 5,287 po. Sa 1 year po ay 8,154. Okay ma'am, ganun pa rin po ba ang previous niya? Ganun pa rin po ang previous. Meron po siyang 1/2 helmet po. Tapos 1 liter gasoline, 1 year repair voucher, tapos 3 years registration. Oh, sa LTO, ano? Okay, buti may available po na helmet. Ito po yung half face. Isusukat po natin kasi hindi ko po na isukat kanina eh. Wala akong helmet na available. So ayan, tingnan natin kung pasok ang kanyang half face. Okay, half face po pala pasok. Ayan. Oh, nag-lock na siya. Okay, pero ang full face hindi ano no, hindi po kasya. Half face lang talaga, okay. And then ma'am, ang mga requirements nyo po, ganun pa rin po ba? Opo. Same lang rin po yung requirements namin. 2 valid ID, dalawang 2x2 picture, birth certificate o marriage contract kung kasal po. Ano
Tapos, ganun same requirements po ng COVID. Okay. At saka po business po pala. Business permit po may business. Pwede naman po sa hindi po makakapunta sa aming branch. Pwede naman po kayong mag-visit sa aming Facebook na Neymar Santa Cruz po. Pwede naman po kayo mag-apply. Open po kami Monday to Saturday, 8 AM to 5 PM po. Located po kami Sitio Bagong Anyo, near Pula SS Santa Cruz po. Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Good morning! Welcome po kayo sa New